Serbisyong may extra love and extra care. Mga salitang laging nasa puso at isip ng bawat isang angel in red vest. Sila ang mga taong tahimik na naglilingkod. Hindi naghahanap ng papuri, pero nagpapamalas ng kabayanihan sa araw-araw na pagseserbisyo na kanilang inihahatid. Ako po si Director Lara Duran ng DSWD Strategic Communications at dahil Women's Month ngayong Marso at World Social Work Day sa March 18, tampok para sa pilot episode na ito ang kwentong Angels in Red Vests ni Mary Rochelle Fabricante ng DSWD Crisis Intervention Unit. Samahan niyo kaming tunghayan ng kanyang hindi matatawarang kwento bilang isang social worker ng DSWD. Lumaki sa isang payak na pamilyang ang hangarin sa buhay ay makatulong sa kapwa ng bukal sa kalooban. Sa ganyan, inilalarawan ni Rochelle ang kanyang mga magulang. Dating kapitan ng barangay sa Goa, Camarines Sur ang kanyang ama, habang isang simpleng may bahay naman ang kanyang ina. Bilang panganay sa kanilang 5 magkakapatid, naramdaman ni Rochelle sa kanyang puso ang panawagan para sa isang bokasyon. Ito ay ang pagiging isang madre. At dahil namulat siya na inuuna ang pagiging matulungin at mapagmahal sa kapwa, ito na rin marahil ang tawag ng kanyang puso. Nais niyang ialay ang kakayahan at oras para sa kapakanan ng iba na ang tanging layunin ay makatulong at makapagbigay ng pag-asa sa ibang tao. High school days po kasi talaga, director. Ako dapat magmamadre during that time. Unfortunately po, yung aking nanay ay hindi po siya pumayag. Kasi po, ako po ay panganay sa 5 magkakapatid. Hindi naman po kasi kami well off. Being in that kind of situation, ang nanay ko, syempre, nangangarap din po para sa pamilya namin maging maayos. Ang tatay ko is a public servant, barangay captain. Yung nanay ko naman is simpleng may bahay lang po. Sabi niya na, hindi naman sa ayaw ko yun. Kaya lang, sana mag-aral ka. Isinaalang-alang ni Rochelle ang kahilingang ito ng kanyang ina, kaya't hindi niya itinuloy ang pagpasok sa kumbento upang maging ganap na madre. Hindi man niya itinuloy ang nais ng kanyang puso, ay nahanap naman niya ang kursong nakapagbigay sa kanya ng kasiyahan at nagdala sa tamang landas. Naghanap po ako ng course na related malapit, po. Oo. I found the BS Social Work. So, nag-exam ako sa Bicol University. Napalad naman po na nakapagtapos at nakapag-graduate. Nung nag-board exam ako, nakapasa din naman. Kaya po nandito ako sa field na to. Agad din namang nakahanap ng trabaho si Rochelle. Dito kasi ako, ma'am, nag-review sa UP. Habang nagre-review po ako, nag-apply na ako. Yung first work ko po is yung Feed the Children Philippines. Ngayon ba gusto mo pa rin bang maging madre, maipagpatuloy yung gano'n na vocation? Para sa akin po ngayon, nasa vocation naman ako ng pagiging madre. In ibang field nga lang, I can be with the God. At the same time, nandyan pa yung 2 kong beautiful children. So, nagkaroon pa ako ng kasama pag nagsisimba. Ako, tas yung asawa ko at mga anak ko. Habang masaya si Rochelle sa pagbibigay ng kalinga sa mga taong kanyang natutulungan, naging lingid sa kanyang kaalaman na siya rin pala ay nahaharap sa isang karamdaman. Taong 2023 nang madiagnose si Rochelle ng chronic kidney disease o CKD. I was diagnosed agad-agad ng CKD5. Hindi ko namalayan na dumaan pala ako sa stage 1, stage 2. So, biglaan po lahat na stage 5 agad. So, dialysis agad po. Anong naramdaman mo nung sinabi yun sa'yo? Ay, yung literal po na bumagsak lahat ng mundo ko. Hindi naging sagabal ang kanyang kalagayan upang isiping huminto sa pagbibigay ng tulong. Sa halip ay mas pinili ni Rochelle na maging isang inspirasyon para sa mga katulad niyang dumaranas ng karamdaman. Una po talaga is, syempre, nandun pa rin yung age ko to help my family. Maliliit pa po yung mga anak ko. Pangalawa po, to be honest, mas gusto ko pong nasa
trabaho. Sabi ko nga, may sakit lang ako pero may heart, may mind, may katawan is kaya pa pong magtrabaho. Para sa akin, everyday is a blessing na may kaya ka pang magawa. Especially nasa CIU po ako, everyday is a blessing to help other people. Para sa isang katulad ni Rochelle, isang anghel na maituturing ang pagbibigay gabay sa mga taong lubos na nangangailangan. Isang tunay na angel in red vest na hindi alintana ang sakit na nararamdaman upang makapagbigay ng tulong at pag-asa sa kapwa. Para po sa mga nangangarap na maging social worker po dyan, itong profession po na ito ay hindi lamang simple, talagang kailangan madibdiban na tayo tutulong sa ating kapwa ng walang alinlangan at bukal po sa ating loob. Ang iisipin niyo po ay hindi lamang po para sa sarili niyo, kundi para sa ibang tao. Para sa akin, angel is a blessing to everyone. That is why yung social worker, angel siya na naglalakad sa lupa. Not every day is nandun yung puso niya to help other people. Rochelle, thank you sa pag-share ng kwento mo. Tsaka most importantly, maraming salamat sa pagseserbisyo mo dito sa DSWD. You're welcome po. And it's my honor.